So, ayan, ang dami nagko-comment sa akin ng ganito. Hindi ko nga alam ma-reply kasi walang reply video. Sabi niya, ano daw yung masasabi ko sa asawa ni Master Meiko sa pag-cheat sa asawa niya. Alam niyo guys, nalulungkot talaga ako kasi inaanak ko yung dalawa sa kasal. Kaya nga kagabi, nag-uusap kami ni Nathan ng aking asawa. Sabi ko, grabe no daddy. Kasi nga, dati kinausap ko silang dalawa. Nung unang away nila, pinagbabati ko silang dalawa. Kasi ako yung nanghihinayang parang 1 year pa lang silang kakakasal, ganun. And ayun, tinanong-tanong ko nun si asawa niya, si Patrick. Tinanong-tanong ko kung totoo ba or what, ganyan. So, ang sabi lang naman niya sa akin is hindi daw talaga totoo. So, syempre, ako naman, tamang advice lang na gusto sila magkaayos. Wala talaga akong, hindi naman ako yung parang pumapanig sa isa, panig dito, panig doon. So, parang parehas ko silang inaano parang nga magkaayos. Pero ayun nga, yung mga napanood ko kagabi, grabe. Medyo nakaka-relate tayo. Kasi ayun, pinagdaanan ko na rin yun, 2014, 2018. Pinagdaanan ko na rin yung ganong moment na tipong parang nahimatay pa nga ata ako nun sa sobrang sakit nung naramdaman ko nun sa ex ko, ganun. So, sobra ako nun. Parang nasigaw pa ako na, totoo ba? Totoo? Charmaine? Parang ganun. And ayun, darating talaga yung time na marirealize mo na parang, na ba't ko ba ginawa yun? Parang ganun. And ayun, darating talaga yung time na makakita ka rin ng tao na itatrato ka ng tama. Kaso nga lang, ang problema lang kasi is kasal silang dalawa. Na alam niyo naman, ang hirap ng annulment dito sa Pilipinas, ganun. Sabi ko nga sa asawa ko, sana hindi na lang muna nagpakasal kung hindi pa pala ready na parang magiging loyal na sa isa't isa, ganun. Kasi alam niyo, lagi sinasabi sa akin ng asawa ko na yun nga, sobrang chick boy daw niya before, halos pinagsasabay-sabay niya yung mga babae, ganun. Na nung time na mag-asawa na kami, ibang usapan na raw yun. Na syempre, may basbas na ni Lord, parang kinasal na kami. So dapat loyal na, tapat na sa isa't isa, ganun. And sabi niya sa akin, siguro daw kaya daw nagawa daw ni Patrick ko yun kasi hindi pa siya parang tapos sa yung parang buhay binata. Parang gusto pa niyang iba-ibang babae, mga ganun-ganun. Ayun. So sa akin, sana hindi naman na sila nagpakasal kung ganun pala yung mindset, 'di ba? Kasi pag mag-asawa ka, iba na yun eh. Parang iba yung magjowa lang kayo. Pero pag nandiyan yung sakramento ng kasal, ibang usapan na talaga yun. So ako yung nalulungkot para kay Meiko. Although alam ko naman na darating yung time na makakita siya ng mas better, 'di ba? Saka ayun eh, strong naman yung babaeng yun. So darating yung time. Hindi naman na ano yung ngayon na porket kunyari may anak sila ni Patrick na dalawa wala nang tatanggap na iba. Hindi naman yun. Sa ganda ng personality ni Meiko and as kilala ko siya personally, syempre minsan nandito rin sila sa bahay, sila mag-asawa. Ang kausap ko lagi si Meiko. Kausap nung ni Patrick yung asawa ko. So kami close ni Meiko talaga. Pero syempre inaanak ko sila parehas sa kasal. Ayun nga, sabi nga sa akin kagabi ng asawa ko, ang swerte mo sa akin, no? Parang alam mo, parang proud na proud siya na from dating ang chick boy, talaga nagbago siya nung mag-asawa na kami. Nung nagkakilala kami, nung mag-asawa na kami, talagang focus talaga siya sa pamilya. And hindi ko rin kasi mag-gets yung parang, kanina nga kausap ko si Silly Queen, si Darlene. Inaanak ko rin kasi sa kasal. So madalas din ako nag-a-advise sa kanila, mga ganun. And tulad nga nasabi ko kay Darlene, kahit sabi mo na pinost man ni Meiko yan ngayon, di ba nga, nung minsan may ganun ng sistema, na parang may nalaman na siya, pero hindi wala siyang proof daw, so binalikan niya. Tapos ngayon, ganyan, nag-post ulit. So, sabi ko kay Darlene, di mo maaano yan, kasi asawa na niya yan, kasal na sila may anak pa sila. Tapos yun, kasal nga sila. So, hindi mo masasabi na, kasi sinasabi ni Darlene, sabi daw ni Meiko, hindi na raw niya babalikan forever, ganyan. So, sabi ko, mahirap magsalita ng tapos kasi kasal yan Sabi ko, ganun. So, hindi natin alam. Tayo is viewers lang, nanonood lang, pwede lang mag-advise. Pero at the end of the day, si Meiko pa rin yung magde-decide kung talagang cut na or wala na. Pero, para sa akin, medyo malala talaga kasi knowing nakasal sila. Parang kung ako yun, tapos kasal kami, tapos ganun, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kayang balikan pa or what. Pero, yun nga sabi ko nga sa inyo, 2014 at 2018, same situation ako kay Meiko sa dati, sa past. Pero syempre move on naman tayo, wala na yun. Kumbaga naalala ko lang nung time na kasi parang nakaka-relate. Maraming nagko-comment dun kay Meiko ng mga nakaka-relate, ganyan. So, danas ko talaga yung ganun. Na tas parang nanginginig ka pa pag yung ganyan-ganyan naririnig. Kasi parang meron sa akin nagsabi nun Meron sa akin parang nag-send ng picture. Nakausap ko pa yung girl, yung kabit, ganun. Nakausap ko pa before. Kaso wala rin naman ako karapatan kasi jowa ko pa lang naman kaya sabi mo ang tagal-tagal na namin ganyan. And still, medyo totoo nga yung part na ang lalaki talaga, pag hindi mo nahuli, hindi talaga naamin. Talagang hindi aamin. So hindi ko alam kung ano pa yung mga ibang bagay. Pero yun nga, nung parang yung parang pangalawa ng 2018, doon na yung time na meron akong proof. So nung time na yun, wala na talaga. Parang alam mo yun, ang naramdaman ko nun is parang nawala na yung feelings ko. Pero still, parang nanghihinayang ako sa tagal ng pinagsamahan. Ganun na lang yung parang nararamdaman ko nun. And finally, nung naka-let go ako, nung parang finally kaya ko nang pumalas, ganun. Parang nagkalakas na ako ng loob. Yun. So yun lang, siguro lesson learned. Wag natin ipilit yung sarili natin sa moment na ganun. Parang, kasi darating at darating ang time na itatrato ka ng tao ng tama. So, wag tayong mag-stick sa ganun. Kasi akala ko dati, yun na talaga, ganyan. So, talagang gumagawa si Lord kung saan tayo dadalhin, kung saan tayo parang i-stay, kung kaninong tao ba, kung sino ba yung nakatadhana para sa atin.
Ayan, so kita nyo naman, di ba? Di kami close ha, pero si Zainab, masasabi ko na finally natagpuan na niya yung lalaki na tinuturing siyang prinsesa. Na hindi na yung parang siya yung naghahabol, siya yung nag-e-effort, siya yung ganito, ganyan. Which is danas ko rin yun dati. Ayan, na parang ngayon, princess treatment na. So, yun, Meiko, para message ko lang sa'yo. Nag-message na rin naman ako sa'yo sa Blue App. Ayun nga, darating din si The One.